Hindi pa rin tukoy ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng halos magkakasunod na pamamaril sa General Santos City. Hanggang ngayon, wala pa rin nahuhuling suspect ang mga pulis. Ayon naman sa pulisya, lalo nilang hihigpitan ang seguridad sa lungsod, bunsod ng mga insidente ng karahasan. Pag-aralan na naman natin itong mga situations ngayon, then magkakaroon naman tayo ulit ng realignment sa deployment natin ng personnel. May 26, 3 ang namatay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril. Sa unang insidente, biktima si John Paul Silva. Sa loob mismo ng kanyang bahay sa Sarmiento Compound, Barangay Najangas North, binaril ang biktima habang nananghalian. Dead on the spot si Silva matapos tumama ang 2 bala sa kanyang likod at batok. Ang salarin tumakas sakay ng motorsiklo. Wala pang 1 oras matapos ang pamamaril kay Silva. Binaril naman ang security guard na si Dennis Abbas. Nakasakay daw ang biktima sa kanyang motorsiklo nang barilin ng salarin na sakay din ng isa pang motorsiklo. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima. Sa ikatlong insidente, dead on the spot si Rico Zamora, residente ng Purok Tinago, Barangay Najangas South. 5 tama ng bala ang tinamo ng biktima na agad nitong ikinamatay. Ayon sa ina ng biktima, isang lalaki ang biglang lumapit at namaril sa kanyang anak. Nakamotorsiklo rin ang bumaril kay Zamora. Ang isa nagsakay na daan sa single motor. Tapos ang nag baril, backride man to. May 27 nakitang nakahandusay sa isang park sa Jensan ang labi ni Zenaida Aguhab. Binaril umano ang biktima sa mga nakamotorsiklong salarin. Martes, 2 magkaibang kaso rin ng pamamaril ang nangyari kung saan isa ang patay at 2 ang sugatan. Sa ngayon, nasa crime laboratory na ang mga basyo ng bala na na-recover sa mga crime scene. Nais kayong malaman ng pulisya kung may koneksyon ang insidente ng pamamaril. Yung mga minamanman natin na kasi ng mga grupo is kailangan pa natin yung ebidensya na makatumbok. No? Kasi wala naman tayong witness